And as we embark on this beautiful journey of God's love, let us all refocus on the mission that unites us. So village, let us take this chance to pray for the courage to share the truth just like how Peter and John did. Kaya naman po, ngayong hapon, may all of us be reminded that nothing in this world will last forever and that our God and that our strength be used for the kingdom of God. And as one village, let us delight ourselves in God's unwavering love by stepping into the mission-driven journey together as one village. And this time, to prepare our hearts on the mission, let's raise our voices and let the echoes of our songs of praises and worship be heard, offering our hearts, our life, and our voice to Jesus, serving Him to the ends of time. That's right, love. Kaya naman po, village, minsan pa ay buksan po natin ang ating mga puso, unplug ourselves to all the worries and distractions, and through our songs, let us reconnect to Jesus. And let the melodies we sing and the words we share become vessels of our devotion. And let every song become an expression of our deepest gratitude for the gift of God's love. Kaya naman po, village, muli ang atin pong pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Happy Sunday, everyone. Happy Sunday. And kindly greet the person beside you. Happy Sunday. Sabi mo, I'm glad. Nandito ka ngayon, hindi ka nadala ng bagyo. No? So, kakatapos lang natin na dumanas ng isang bagyo. So, ang Bicol, talagang devastated. Ang Batangas, devastated. At maraming tao na kailangan talaga ang Panginoon. Lalo pa sa panahon ngayon. Kaya napakapalad naman natin, dahil ngayong Sunday na ito, nandito tayo, pinagpala tayo ng Diyos na minsan pa makapagpuri sa Kanya ng sama-sama. No? Sabi nga po sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So, reason para po mag-celebrate tayo kasi tayo po yung mga buhay na binago na po ng Diyos. Wala na po yung dati nating pagkatao, tayo bago na. And as we sing this song, may we request or may I request everyone to stand. At habang kinakanta po natin to, magkaroon po tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Bakit po tayo magpapasalamat sa Diyos? Kasi Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, sasabihin mo ay gulo pa rin yung buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, walang liwanag ang buhay ko. Salamat sa iyo, Panginoon, because there is a new name written down in glory, and that's because of you, Jesus. Come on, let us sing. Let us celebrate. Come on, village. Shame when I get past my way until they call my name. I'm so glad He changed me. They slow me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, I now a new creation in Christ. The old has gone, just light. I live by faith, not by sight. All together now. There is a new thing written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I'm letting all the wrong my story, and it's mine, yes, it's mine. Sin has held me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free. I got the victory. See, it's all over me.
That's why you deserve 1,000 hallelujahs. Because you are our great God. You said, I am who I am. Before Abraham, I am. Panginoon, this afternoon we just want to worship you. We just want to bring you honor. We just want to give you praise. To give you 1,000 hallelujah. For you are great. You are awesome. You are amazing, Lord. You are powerful. Your love is everlasting. And we thank you. Let us praise Him. Let us come to Him. To worship His glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to say, but this joy is mine. Come on, let us sing. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 who else would die for our redemption? Whose resurrection is our right. There is a time enough to sing of all you done, but I have eternity to try. Let us praise Him. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. This afternoon, give your praise to Jesus. Give everything to Him. For He is worthy of our praises, our worship. Let us praise Him. Give your praise.
more time, let us sing with 1,000 hallelujah. With 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000. Worship you with 1,000 hallelujah, Lord Jesus. We praise your name, for you're our King. You're the same God and you never change. Let us continue to worship him this afternoon. He is the same God. You never change, Lord. You're our God. Yesterday, today, and forever, Lord. And we call out to you, Lord. Hear our hearts cry. Hear our worship, Lord Jesus. Let us exalt his name. Let us come to him. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I need you now to do the same thing for me. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I know that you will keep your covenant. Let us shout this name. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. We need you, Lord. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own strength. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, oh Jesus, oh, we need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh Lord, we need you. After the storm, many people need you, Lord. We cry out to you.
shout your name. Because we know that you're the one that can help us, that can lift us, Lord, and every people. Sa bawat tao po, Panginoon, na nasalanta ng bagyo, we know, Lord, you are the same God na kaya pong magbangon. And we are here this afternoon, Lord, shouting your name. Hindi po nawawala ng pag-asa, hindi po nawawala ng pananampalataya, that you are the same God. You are the same God, Panginoon. Kung paano mo tinawid, Panginoon, yung mga naunang sumunod sa amin. You are the same God. You can do it again, Lord. Let us continue to sing to Him. You hear your children, you hear your children. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer. You are the same God. You are the same God. You are providing. You are providing. You are the same God. You are the same. You move in the power that God move in the power now. You are the same God. You are the same God. You are our healer then. You are our healer now. You are the same God. You are the same God. You are a Savior then. You are a Savior. You are a Savior. You are the Savior. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you. Oh, we need you now. Oh, I need you. Lord Jesus, cry out to Him. Oh, rock ages. I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. You free the captives then. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same Jesus. We cry out to you. Oh, we need you, Lord. We need you now. I'm calling on the Holy Spirit, Almighty river, come and fill me. Oh, we need you, Lord Jesus. Salamat po sa iyong pagsama. Thank you for your presence.
Salamat po. We give back everything to you. Worship, praises. Hallelujah. Lord, for you are the same God that you never change, Lord. Yesterday, today, and forever. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. You're so faithful. Salamat, Lord Diyos. Sa iyong papuri, pinabalik namin ang pagsamba, ang pagdakila at pasasalamat ngayong hapon at maging sa buong buhay po namin. Inaalala po namin ngayong hapon, Panginoon, ang mga kababayan po namin na nasa lantaho ng bagyo. Panginoon, I know you can heal them. Sa mga nawalan mo ng pamilya. Sa mga kababayan po namin sa Bicol, maging dito sa Batangas, Panginoon. At sa mga lugar, Panginoon, na apektuhan, Panginoon, you can heal them. For you are the same God. You can do amazing things, Lord. Salamat po. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan, dinadakila at sinasamba sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po, we can have our seats. Once again, happy Sunday. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Okay, pakingitian nga po yung katabi ninyo. Okay. Okay, salamat po sa Panginoon dahil grabe ho yung pag-iingat ng Panginoon po sa atin, especially po sa bayan po ng San Juan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon, ano. Grabe po talaga. Doon ko nakita ang kamay talaga ng Diyos habang binabagyo ho tayo. Ano? Talagang lumuluhod po ako sa Panginoon. Ingatan po ninyo ang bayan ng San Juan. Ano ho? Biruin po ninyo yung mga karatig bayan po natin. Talagang karatig bayan. Ano? Diba? Nakakalungkot po sa Bawan, sa Laurel. Ano ho? Yung balita po, ha? O Padre Garcia, Rosario, ang lapit nun sa atin. Pero po tayo, salamat po sa Panginoon. Ano? At patuloy po nating ipanalangin po ang ibang bayan, especially ho ang Bicol. Ano? Grabe. Alam nyo ho, tingin ho kayo sa akin, minsan daw sa buhay po natin, kailangan natin ng mga shocking events. Diba? Sabihin mo nga sa katabi, minsan-minsan kailangan mo ng mga nakakagulat na pangyayari sa buhay mo. Yan. Yung hindi yun natin ina-expect, ano po, shocking ho talaga. Ako ho ay Bicolana at buong buhay ko po ay nakaranas talaga ako ng bagyo. Sa Catanduanes po kami, parang every month, binabagyo talaga ang Catanduanes. Pero first time in the history of Bicolandia na binagyo po sila at sila po'y binaha ng ganon. First time po talaga. O, diba? Shocking. Sino may mga kamag-anak sa Naga? Ayan, sila Wendy, sila Nikki. Si Nikki ho, nasa amin tumutuloy ngayon. Hindi ho siya makakain, hindi siya makatulog kasi yung kanyang ina at ang kanyang anak ay naiwan ho doon. At ang kanilang bahay po ay nalubog po sa baha, abot hanggang bubong. At wala pong natira sa kanila kahit anong gamit. Alam niyo po yun, ang nailigtas lang po ng kanyang ina ay ang kanyang anak at yung damit na suot-suot nila. At muntik pang malunod yung kanyang ina kasi ho, biglang taas ho ng tubig. At buti na lang po, yung kapitbahay nila, may lalaki, na ilangoy ho silang maglola. And the last day po, nakausap niya yung kanyang ina ay Wednesday pa. So hanggang ngayon, di niya makontak kasi nga po, blackout ang buong Bicol. Ano po, yung sa kanilang lugar. At alam niyo yun, yung parang yung damdamin ng isang ina na hindi mo alam kung anong nangyari sa anak mo, sa nanay mo, ano po. At sabi ko sa kanya, ipag-pray
mag-pray ka. Pero tinanong ko kung, katas naglabas ho yung kanilang barangay ng mga pangalan ng mga na-rescue. Wala ho doon yung pangalan ng anak niya at ng kanyang nanay. So lalo ho siyang nag-aalala. Tapos sabi ko sa kanya, ano bang last na kausap mo sa nanay mo, nasaan sila? Nasa barangay hall naman na daw. Nung huling kausap niya. Sabi ko, safe na yon. Sabi ko gano'n sa kanya, huwag kang mag-alala. Siguro talagang wala lang talagang power pa, kaya hindi mo siya makausap. Diba nakakatakot po yun, ano? Nakaka-shock. Okay? Makita nyo ang buong Bicol na ganun ho. First time ko pong nakita ang Kabikulan na lubog ho sa baha. Kasi sobrang lakas ho ng ulan. Ang dalawang dams ho nila umapaw. So kailangan hong magpakawala ng tubig. Parang undoy. Ganun ho yung nangyari. Kaya ho, bigla hong taas ho ng tubig sa kanila. So, sabi ko nga, minsan po sa buhay ho natin, minsan ho sa church, diba? As a church, kailangan ho natin ng ganyang pangyayari, yung nakaka-shock. Diba? At ngayong hapon, pag-uusapan ho natin yan, yung mga nakaka-shock na pangyayari. Kung makikita ho natin, yung last na pinag-aralan po natin, diba? Yung tinuro ni Pastor Walter, tinuro ko nung Sunday, nasa prime and glory yung church. Nasa ho sila. Ang ganda ho ng ginagawa ho. Yung mga tao ho talagang, di ba nung nag-share ho si Peter, nagturo ho si Peter, ilan ho ang nadagdag na naligtas? Ha? Ilan? Very good, Aljon. Sa langit ka pupunta. 3,000. O, may nakikinig. Okay? 3,000, di ba? Tindi ho nun. At di ba nakita ho natin, dahil sa kapuspusan ng banal na spirito, pakinggan ho natin mabuti, dahil po sa kapuspusan ng banal na spirito, yung mga tao po, yung bunga ng kapuspusan ng banal na spirito, nagbenta ho sila ng mga ari-arian para po sa pangangailangan ng lahat. So nasa prime and glory po ang church that time. Nagpapagaling ho, ang dami hong napapagaling, ang dami hong naliligtas. Pero ngayon po, pag-uusapan po natin na kahit po ganun ho yung nangyayari, meron pa rin pong, sabihin mo sa katabi mo, hindi perfect ang church. Okay. Sabihin po ulit, hindi ako perfect. Sige, sabihin nyo, hindi nyo naman sinasabi. Kasi di ba tayo yung church? Akala ho natin kasi pag Christian, especially pag pastor, ganito dapat. Pero hindi eh. Alam niyo po yun? Hindi naman ho tayo may mga flaws, may mga flaws din po tayo, may mga kahinaan din po tayo. Pero tingnan po natin, pakinggan ho nating mabuti. Dito ho natin makikita ang kagandahan po ng kwento na hindi po tinago ng Panginoon yung kabulukan po ng church. Okay? Kahit po yung pangit na pangyayari, makikita po natin sa salita ho ng Diyos. Kasi dito ho niya pinapakita, ito naman talaga eh. Ito ho yung katotohanan, ito yung reality. Naunawahan ho natin, mayroon pong mga hindi magagandang pangyayari sa loob ho ng church. Okay? Kaya huwag kayong magdi-disappoint kapag may nabalitaan kayo na ganito, ganyan. Nangyayari po yan eh. Kasama ho yan sa kasalanan. Okay? Naunawahan po natin. So ngayong hapon, ituloy po natin ang atin pong pag-aaral tungkol ho sa aklat ho ng gawa. And ngayon po, makikita ho natin, sabi po sa title natin, Hypocrisy and Holiness. Okay, pakitingnan yung katabi. Okay, so naunawaan po natin. Okay, basahin ko lamang po. Sabi po sa Acts 5, verse 1 to 11. But a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property and kept back some of the price for himself. Okay? So tingnan natin yung kwento ha. Sabi ho,
but a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property and kept back. Okay, so mayroon tingnan natin, hindi binigay lahat ng pinagbentahan. Kept back some of the price for himself. With his wife's full knowledge and bringing a portion of it, he laid it at the apostles' feet. But Peter said, okay, so binigay nila sa mga alagad ng Panginoon. Pero nagtanong si Pedro, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the price of the land, while it remained unsold? Did it not remain your own? And after it was sold, sa ibang salin po ay sa NSAB, sa NLT, ang una pong salitang makikita natin ay salitang but. Okay. Naunawaan natin, bakit kaya? Pero, ayan. Kasi di ba sabi ko sa inyo kanina, ang Acts 4, pinakita ng Panginoon kung gaano kaganda ang ginagawa ng Panginoon doon sa church. Tapos po, dito sa Acts 5, yung contrast. Okay? Pero, mayroon pong kapangitan. Mayroong pangit na pangyayari. At ito nga po, si Ananias at si Sapphira. Mag-asawa sila. Okay? But, a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Okay. So, minsan po, pakinggan natin mabuti, Sabihin nga lang po natin, pera. Okay. Ano bang nagagawa ng pera sa buhay ng tao? Okay? Sabi ni Andrew Murray, tingnan natin, ano daw po yung money? Money is the great symbol of the power of happiness of this world. Sino dito yung hindi masaya kapag walang pera? Hindi kayo umaamin. Diba? Parang lahat tayo malungkot pag walang pera. Sabi niya, at sabi nila, totoo yun, di ba? Pag wala kang pera, wala kang boses, di ba? Wala kang kapangyarihan. Sino makapangyarihan sa lipunan? Di ba yung mapepera? Okay. Money is a great symbol of the power of happiness of this world. One of its chief idols, drawing men away from. Di ba? Sabi niya, ito daw po yung dahilan kung bakit minsan ang mga tao po lumalayo po sa Panginoon. Hindi masamang magkaroon ng pera. Kaya lang po, kapag minahal na natin ang pera, sabi sa aklat ng Panginoon, sabi sa salita ng Panginoon, the love of money. Okay, yung parang tayo, kinain na tayo ng pera. Okay? A never-ceasing temptation to worldliness. The story of Pentecost assures us that when the Holy Spirit comes in His fullness into the heart, then earthly possession lose their place in it. Kapag daw po, nung panahon po ng Pentecost, yung pagbabaho ng presensya ng Panginoon, ng Diyos, kapag napuspos tayo ng banal na spirito, yung earthly possessions, nawawala na sa atin kasi nakikita natin ang kasapatan natin. Wala pong iba kundi ang Panginoon. Okay? Naunawaan natin? Okay. Tingnan natin. Okay? Sabi sa lahat po ng aklat, chapter sa Acts, ito po yung pinakamahirap ituro. Okay? Ang Acts chapter 5. Bakit po? Mamaya tingnan natin. Subalit, okay, sa Tagalog, subalit. Okay. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian
Ananias ang pangalan at lalaki, ang lalaki at Safira naman ang babae. So anong ginawa nila? Nagbenta sila ng property. Okay, bakit kaya sila nagbenta ng property? Kasi kung babasahin po natin ang Acts chapter 4, makikita ho natin doon the name of Joseph or Barnabas. Okay, doon ho nila, hindi ko alam kung ginaya ho nila. Okay, so tingnan ho natin. Subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. So dito muna po tayo, no? Okay, verse 1 and 2. Members of the Jerusalem church were filled with the Spirit of God, bursting at the seems with good news, worshiping together, eating together, learning together, growing together, and sharing their material possessions. So ayan po yung nangyayari sa kabuuan po ng church that time. Hanggang sa nangyari po itong kay Ananias at kay Safira. Okay, kung titingnan ho natin, okay, naunawaan ho natin, yan ho yung nangyayari. Ito ho yung church that time. Nag-worship po sila ng sama-sama, kumakain po sila ng sama-sama, natututo po sila ng sama-sama, lumalago po sila ng sama-sama, at nag-share po sila ng kanilang mga pangangailangan. Naunawaan ho natin. Ngayon po, mayroon pong isang tao. Okay. Sabi ho ay, now, kung titingnan po natin sa Acts 4, verse 35, o tingnan na lang po natin. Okay? So, mayroon pong may isa pong tao na ang pangalan po ay si Joseph or Barnabas. Sabihin natin Barnabas. Okay, which means encouragement. Nagbenta ho siya ng buong property niya at ibinigay niya po binigay niya ho sa mga apostol para ho sa pangangailangan ho ng lahat. Siguro nakita ito ni Ananias at ni Safira. Grabe ho, no? Siguro that time talagang, ayan. Okay, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field. Siguro mga 10 hektarya. Okay? Ng lupa, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So nakita ho ito ni Ananias at ni Safira. Sabi niya, magbenta rin tayo kasi grabe yung papuri sa kanya. Grabe ho yung respeto ng mga tao sa kanya sa ginawa niya. Diba? Siguro gusto rin ho nila ng ganong papuri. Kaya lang, gusto kong makita ho natin, tingin ho kayo sa akin. Benenta niya ho. Pakinggan ho ninyo ha. Dahil sa kapuspusan ng banal na spirito, ito ang bunga ng nangyari ho sa kanya. Dahil sa pagpuno ho ng banal na spirito sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ito ho yung resulta. Nakapagbenta ho siya ng kanyang ari-arian para ibigay sa mga alagad at matugunan ang pangangailangan ng mga tao that time. Okay? Hindi po siya nagbenta ho ng property dahil gusto niya lang ng papuri. Dahil gusto niya lang makita ng mga tao, ay, ako'y nagbigay, ako'y tumulong. Hindi po. Out of dahil po ito sa kapuspusan ng banal na spirito, dahil sa pagkilos po ng Panginoon. Kaya po naibigay niya po lahat. Wala po siyang tinira. Naunawaan po natin, ano pong nangyari kay Ananias at kay Safira? Subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Okay? Alam nyo,
Hindi naman sinabi ng Panginoon, hindi naman ho, inutos ho ng Panginoon sa kanila, sige, pagbili nyo yan, bigay nyo ho. Wala naman yung nire-require ang Panginoon eh. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi naman nire-require ng Panginoon, pagbili mo lahat. Diba? Pwede naman sana nilang, pakinggan ho, pwede ho nilang sabihin kay Pedro, nagbenta kami ng ari-arian. Pero, hindi ito yung lahat ng pinagbilhan namin. May tinago kaming, yung iba tinago namin para i-invest namin sa ibang negosyo. Anong mas maganda? Kaysa sinabi ho nila na, ito po ang lahat ng aming pinagbilhan, binibigay po namin sa inyo. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, sige po, sabihin mo, hindi mo maloloko ang Diyos. Hindi ho natin madadaya ho ang Panginoon. Hindi ho natin kayang lokohin ang Panginoon. Naunawaan po natin, minsan ho, ang pinoproject ho natin sa buhay natin, ganito ho tayo. Pero deep inside, lagi nyo hong tatandaan, kita ho ng Diyos ang inyong motibo. Kita ho ng Diyos ang tunay na tibukin ng inyong puso. Wala ho tayong maitatago sa harapan ho ng Diyos. Naunawaan ho natin. Nakita ho natin. Diba? Kaya verse 3. Tingnan ho natin. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Grabe ho, ano? 4, verse 4. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsisinungaling kundi sa Diyos. Hindi ho nagsalita ho ng Panginoon, ano? Every time ho, nalolokohin mo. Okay? Every time ho, nagagawa ho tayo ng hindi kalooban ng Diyos. Every time ho, nagagawa ka ho ng kasalanan, hindi mo yang ginagawa sa tao. Sa totoo lang, ang niloloko mo ay ang Diyos. Naunawaan ho natin? Sa totoo lang po, ang niloloko po natin ay ang Diyos. So dito natin makikita, no? Pakinggan ho natin mabuti. Church, bakit napakahalaga po nito? Sabi niya, may bago na tayong pangalan. Okay? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Pakinggan niyo hong mabuti yan. Okay? Sabi ho, ang paggalang ho sa Panginoon, sabi ho sa Romans, the reverent or the fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil. Okay? Pag sinabi mong sumasamba ka, ginagalang mo ang Panginoon, may takot ka sa Panginoon, may takot ka sa Diyos, kasama ho doon ang pagtalikod ho at pagkamuhi sa kasalanan. Unawain ho natin, kapag ho ikaw ay sinasabi mong ikaw ay Christian, nakakilala sa Panginoon, ngunit hindi ka namumuhi sa kasalanan, you need to question yourself if you are really a true Christian. Kasi po, ang totoong nakakilala sa Panginoon, ang totoong sumasamba sa Panginoong Jesus ng Biblia, namumuhi ho sa kasalanan. Hindi ho na nabubuhay ho sa pagkakasala. Pride and arrogance and the evil way and the perverted mouth I hate. Okay? Yung kayabangan ho, wala ho sa atin. Katulad ho ng meron ho si Ananias ho at si Sapphira.
bago mo. Okay, verse 5. Tingnan ho natin kung anong nangyari. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat ng nakakita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit at ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Oh, grabe ho, no? Patay ho agad. Okay. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, patay agad. Okay? Hindi ko sinabing, naunawaan po natin. Hindi ko kayo, naunawaan po natin. Grabe ho, no? Okay. Sabi ho ni George MacDonald, tingnan ho natin. Half of the misery in the world comes from trying to look instead of trying to be what one is not. Okay? Ulitin ko po. Half of the misery in the world comes from trying to look instead of trying to be what one is not. Yung hindi ka naman yun eh. Bakit mo kailangang magpanggap? Sabi mo nga sa katabi mo, ba't kailangan mo magpanggap? Magpakatotoo ka. Diba? Magpakatotoo ho tayo. Yun ang problema ho sa atin eh. Kaya ho natin, pakinggan ho natin mabuti. Lagi ko pong inuulit. Kaya mong magpanggap sa harapan ng mga tao, pero sa harapan ho ng Diyos, hindi ho natin kayang hindi ho tayo makakapagpanggap kasi alam ho ng Diyos ang kaibuturan ng ating puso. Hanggang kaloob-looban ho natin, alam ho ng Diyos yan. Alam mo ng Diyos kung ano ang motibo mo. Bakit mo ginagawa yan? Kaya ho kay Ananias at kay Safira, kita ho ng Diyos eh. Hindi naman talaga totoo yung kanilang pagbibigay. Hindi naman talaga ho totoo yung kanilang pinoproject. Gusto ho nilang gayahin ho si Barnabas. Dahil ho yun sa kapuspusan ng banal na spirito, kaya po nagawa ho yun ni Barnabas out. Sa pagkilos ho ng Panginoon, kaya ho nagawa yun. Gusto rin ho nila eh. Siguro ho, maganda yung maganda yung image na to, magbigay din tayo, pero wag nating ibigay lahat. Okay? Naunawaan ho natin, ganun ho yung nangyari. Yun ho, nakakalungkot, Kaya sabi ko ho sa inyo, okay, pakinggan ho natin mabuti anong nangyari ho kay Ananias. Patay ho agad. Ito gusto kong makita ho natin. Tingin ko yun sa akin. Sasabihin nyo sa akin, how could a loving God, akala ko ba mapagmahal ang Diyos? Akala ko ba mahabagin ang Diyos? Bakit napatay agad si Ananias? Mamaya ho yung asawa niya, tingnan natin kung anong nangyari. Church, oo, mahabagin ho ang Diyos. Oo, mapagmahal ho ang Diyos. Pero never forget na ang Diyos ho natin ay makatarungan din. He is a just God. Pag sinabi ho nating just, okay, hindi niya kayang itolerate at ayaw niya ang kasalanan. Sabi mo nga sa katabi mo, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Naunawaan ho natin, oo, mahabagin po ang Diyos, mapagmahal po ang Panginoon, but do not forget that our God is a just God. Makatarungan po siya. Ayaw niya ho ng kasalanan. Ayaw niya ho na tayo ho ay namumuhay ho sa pagkakasala. Naunawaan ho natin? Okay, medyo may theology po dito na kailangan ho nating tingnan. Mamaya ho, ano hong nangyari kay Safira?
Pagkaraan ng may 3 oras, so hindi ho sila sabay. Dumating ho doon sa temple kung nandoon ho sila Pedro. Okay? So hindi nyo ho alam na ang kanyang asawa ay, patay na. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Okay? Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Ano makikita ho natin? Binibigyan pa ho ng chance ni Pedro si Safira na magsabi ho ng totoo. Naunawaan ho natin? Safira, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang? Diba? Ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa. Anong sagot ho? Imbis na sabihin po niya yung totoo, ano po sabi niya? Opo, iyan lamang, sagot ng babae. Anong nangyari? Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subuki ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa inyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Ano nangyari? Noon din buwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't iniwan siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita dito. Grabe, no? Kita nyo? Alam nyo ho, hindi po pagiging ipokrito ang pagpapakumbaba ho sa harapan ho ng Diyos. Ulitin ko po, hindi ho pagiging ipokrito ang pagpapakumbaba sa harapan ho ng Diyos. Panginoon, ito po yung pinagbilhan po namin. Ngunit, meron din po kaming pangangailangan. Ito lang po ang maibibigay po namin. Wala naman yung problema sa Panginoon kasi wala naman siyang nire-require eh. Na lahat ibigay mo eh. Naunawaan ho natin, hindi ho ganun ang Panginoon. Diba, sabi nga ho ng Panginoon, diba, magbigay ka ayon sa diba? Kaya hindi ho kaipokratuhan. Kaya lang po ang problema nila, sabi ho nila, ibinibigay ho namin lahat. Ito ang pinagbilhan, and yet, hindi naman po yun lahat. Naunawaan po natin, kaya ho dito ho natin makikita. Isang gusto ho nating ipalabasin sa mga taong nakakakita sa atin na tayo ho ay talagang malapit ho sa Diyos, na tayo ito spiritually. Ganito ho tayo, gusto ho nating palabasin na talagang tumutulong ho tayo sa church, nagbibigay ka sa church. Pero kamusta naman ho yung puso mo? Naunawaan po natin, kamusta naman po yung heart ho natin? Pagkatapos mo bang maibigay yan, kamusta ho ang ating damdamin, kamusta ho ang ating puso? Naunawaan? Alam niyo ho, si Barnabas, talagang generous po siya eh. Wala ho siyang sinabi na kung ano-ano pa, hindi ho siya nagsinungaling. Ito yung lahat ng pinagbilhan ko, Panginoon. Binigay niya ho sa mga apostol. Wala ho siyang tinago. Kaya sinasabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu? Look at the word Espiritu. Capital, letter. Ito ho yung theology na makikita ho natin dito. Naunawaan ho natin, meron ho tayong iisang Diyos pero 3 persona. God the Father, the Son, and the Holy. Ang banal na Espiritu ho ay Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, Holy Spirit is God. At hindi pwede tayong magsinungaling, hindi natin pwedeng lukuhin. Ang Espiritu ho ng Diyos, naunawaan ho natin. Ulitin ko po, sabi niya, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Okay? Ayan. For many Christians in compromise, their greatest fear is not in sinning itself, but in being okay. Yung bang karamihan ho sa ating mananampalataya, hindi ka talaga dun takot sa paggawa ng kasalanan eh. Ang talagang natatakot ka, yung mahuli ka.
at malaman ng mga kapatiran na ginagawa mo yan. Pero, yung paggawa mo ng kasalanan, hindi ka talaga doon natatakot. Yun ang nakakalungkot. Hello? Pag kayo lang ng boyfriend mo, okay ka. Diba? Hindi ka man lang natatakot sa harapan ng Panginoon. Bakit natin itong ginagawa? Hindi pa tayo kasal. Bakit tayo nagsasama? Hindi pa tayo kasal. Naunawaan po natin. Diba? Hindi ka doon natatakot eh. Saan ka natatakot? Naku, baka makita tayo ng mga pastor, baka makita tayo ng kapitbahay natin, ng ating mga kapatiran na nandito na ako sa bahay mo. Yun yung nakakalungkot. Pero, yung pagkakasala nyo mismo, hindi ka ho doon nalulungkot at hindi ka doon nasasaktan. At hindi ka doon natatakot. Naunawaan po natin, sabi ho, di ba? Sabi ho ni Pedro, ba't kayo nagkaisa na subukin ng Espiritu Santo? Sabi ho ni Thomas, ano ho yan? Paano ho basahin yan? Thomas Constable? Okay. Sabi niya, putting God to the test means seeing how far one can go in disobeying God. In this case, lying to Him before He will judge. This is very risky business. Diba? Hanggang saan ko? Yung ititas, yung pagtatas sa pagsubok sa banal na spirito, hanggang saan ko pwedeng i-disobey ang Diyos. At nakakatakot po yan. Naunawaan po natin, ito ang sinasabi ko. Dito ho natin makikita, although God is a loving God, He is a merciful God, do not forget that God is a just God. Ayaw niya ng kasalanan. Ayaw ho ng Diyos ng kasalanan. And you will suffer consequences for doing that. May mga consequences po tayong mararanasan dahil sa pagsuway ho natin sa Panginoon. Alam niyo ho sa 1 John, ito ho, 1 John 15:5. Okay. Ito ho, pakinggan yung mabuti. Huwag niyo munang anuhin ang inyong mga katabi at pakinggan ninyo. Kasi pag may nagtanong sa inyo, kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan. So mayroon palang kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. So, sino na hong naka-encounter ng verse na yan? Okay. How could a loving God, a merciful God, hindi ho si Pedro ang pumatay kay Ananias at kay Sapphira. Dito ho natin makikita, ito ho ay kilos ho ng Panginoon. Okay? Naunawaan ho natin, direct from the Word of God. Kung makita ni man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na nagbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. So ano po yung kasalanang hahantong sa kamatayan? Tingin ho kayo sa akin. May mga tao po, may mga mananampalataya po, okay. Pakinggan yung mabuti
Pag sinabi ho natin kasalanang humahantong sa kamatayan, ito ho yung talagang sinasadya mong gawin. Alam mong mali, pero ginagawa mo pa din. Okay? Pakinggan ho natin. Continuous, tuloy-tuloy. At hindi ho nagre-repent sa harapan ho ng Diyos. Hindi ka na ho umiingi ho ng tawad. Pakinggan ho natin, ha? So ito ho yung kasalanang hinumahantong sa kamatayan. Yung kapag ho, talagang alam mo namang mali, alam mo namang ayaw ng Diyos, gagawin mo pa rin, at talagang nabubuhay ka na sa paggawa ng kasalanan, at hindi ka na ho nagre-repent sa harapan ho ng Diyos, hindi ka na namumuhi, hindi ka na nasasaktan, every time nagagawa ka ng kasalanan sa harapan ho ng Diyos, ayan ho yun. Iaalaw ho ng Diyos na kunin na ang buhay mo kaysa magpatuloy kang magkasalan. Naunawaan po natin. Iaalaw na ho ng Diyos na kunin ang buhay mo katulad ng kay Ananias at kay Sapphira. Kapag nasasaktan na ho ang kabuuan po ng church, kapag nasasaktan na ho, hindi na lang ho, yung parang marami na hong nadadamay sa ginagawa mong kasalanan, iaalaw na ng Diyos na kunin ang iyong buhay. Naunawaan ho natin, kamusta ho tayo? Hindi ko kayo tinatakot, ha? Pero sabi ho sa aklat ng Hebreo, ang Panginoon ho ay dinidisiplina ho tayo kasi mahal ho niya tayo. Naunawaan ho natin, ito ho yun. Yung kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Kapag meron pa rin po sa puso mo na, Lord, mali po eh. Tulungan niyo po ako. Meron pa hong ganun eh. May takot ka pa eh. Diba? Kahit konti. Meron pa hong ganun. Niligtas ka ho ng Panginoon. Naunawaan ho natin, kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Nasasaktan ka ba sa ginagawa mong mali sa buhay mo? Meron ho bang dyan sa loob mo parang wala na eh? Hindi ho ako nagsabi niyan. Salita ho ng Panginoon. Diba? Si Ananias at si Sapphira, grabe ho, nasa prime and glory ang church, pero dahil po sa kanilang ginawa, nadungisan po ang reputation ng church. Wala hong pagsisisi ho sa kanila eh. Wala hong repentance. Panginoon, patawarin niyo po kami, Peter. Ito po yung napagbilhan namin, pero may kinuha kami eh. Wala hong ganun eh. Naunawaan ho natin. Kaya kamusta ho tayo? Ulitin ko po, ang ating pagkilala ho sa Panginoon, lahat ho ng kasalanan ho natin, diba? Noon, ngayon, at yung gagawin pa natin, pinatawad na ho ng Panginoon. Pero, ito ho, kaya nga sabi ko ho sa inyo, kung totoong nakakilala ka sa Panginoon, kung totoong tumanggap ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon mo, sariling tagapagligtas, hindi ho mananatili ang buhay mo sa pagkakasala. Masasaktan ka eh. Naunawahan po natin, kamusta po ang bawat isa ho sa atin ngayon? Sabi mo nga sa katabi mo, kamusta ka? Sabi ho ni J.D. Greer, as the fear of God increases, so does the sense of His love, because we understand more fully what we have been saved from. Saan ka piniligtas ho ng Panginoon? Sa kasalanan eh. Naunawaan ho natin. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang buhay
sa atin ng Panginoong Hesus kasi dahil sa kasalanan. Kaya dapat po, iniligtas ka na ng Diyos sa kasalanan, kaya dapat po, talikuran na po natin ang kasalanan. My favorite definition of the fear of God is awe mixed with intimacy. Paano bang ba i-describe yung pagkamangha mo sa Diyos yung reverence mo sa Panginoon. We are invited into the closest possible relationship with God, but this intimacy must never overshadow the majesty of who is God. God is holy. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay banal. At ayaw ho ng Diyos ng kasalanan. Tandaan ho natin yan. Ayan, last na pala yan. Okay. Noon din, nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Grabe, no? Kaya po, sana ho makita ho natin, kung totoong nakakilala ka sa Panginoon, mamuhay ka ng may kabanalan. I'm not saying the perfect tayo, na hindi na tayo magkakamali, magkakasala. Hindi po. Magkakamali at magkakasala po tayo. Ako as a pastor, everyday po nagkakamali po ako. Everyday ho may nagagawa kong hindi tama sa harapan ho ng Diyos. Pero ang mahalaga po, andun pa rin po yung paglapit ho natin. Every time na magkakamali ka, meron hong pagsusuko ng buhay, paghingi ho ng tawad sa harapan ho ng Diyos. Naunawaan ho natin, hindi ho natin, ulitin ko po hindi ho natin maluloko ang Panginoon. Okay, 1 Corinthians 10, verse 16, verse 6. Okay, tingnan ho natin. Okay, these things happen as a warning to us so that we would not crave evil things as they, ito ho ay paalala ho sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, paalala to sa atin. Okay, paalala ho sa atin na wag ho tayong mamuhay sa kasalanan at wag ho nating hayaan na ang kasalanan po ay pumasok po sa ating mga puso. Okay, kaya nga po napakahalaga ho ng lagi pong lumalapit po sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, lagi kang lumapit sa harapan ho ng Diyos. Okay, lagi ho tayong lumapit ho sa Panginoon. Napakahalaga po niyan alam niyo yun, dahil po sa pride, pinasok ho sila ng kasalanan dahil po dun sa pride na gusto rin naming maging katulad ni Barnabas. Hindi naman ho ganun yung we must have a responsibility to maintain personal integrity. Sabihin natin integrity. Yung kahit ikaw lang po at walang nakakakita, gagawin mo ang tama. Ano po? Na kapag nagkamali ka, andun ho yung pagpapakumbaba mo, Panginoon, mali ho yung naramdaman ko mali ho yung nagawa ho namin, patawarin mo po kami. Pag sinabi ho nating repentance, sabihin ho natin repentance. Pag sinabi ho nating repentance, pagsusuko, pag sinabi ho nating repentance, di ba huhingi ka ng tawad at hindi mo na gagawin? Kasi wala hong saysay, yung pagre-repent sa harapan ng Diyos kung gagawin mo din naman ulit. Diba? Naunawaan po natin. Kaya po, dito ho natin makikita,
ayaw ho ng Diyos ng kasalanan. Kaya kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Okay? Sino dito may mga asawa? Pakitaas ang kamay, please. Okay? Sa YC ho namin, live group po namin, nadidiscuss ko po yan. Okay? Asan mo ba? Yung bang, alam niyo ho ang cheating. Sabihin niyo po, cheating. Okay? Yung panluloko ho sa asawa, mag-uumpisa yan sa simpleng pag-heart ng post. Mag-uumpisa ho yan sa simpleng paglalike. Yan. Mag-uumpisa yan sa simpleng pangungumusta. Mag-uumpisa ho yan sa simpleng pag-chat ng, kumain ka na. Yan. Ano ho? Hanggang sa mamalayan mo, nagkikita na kayo secretly. Asan nga yung may mga asawa? Wave, wave, wave. Si Raymond, ba't ayaw mong mag-wave? Okay? Nanawaan ho natin. Kaya, ingat ho tayo. Kasi ho, akala ho natin kasi yung cheating, yung, diba? Yung talagang, magkasama kayo sa isang bahay, ganyan. Hindi po. Mga simple pong ganon. Minsan pagiging unfaithful po yan. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong mga nilalike at kinokomentan sa Facebook. Kasi na mga lalaki. Okay? Ingat-ingat po tayo. Sino dito may mga boyfriend, girlfriend? Taas ang kamay. Huwag niyong ituro si Jessa. Yan ay. Okay? Ingat ho kayo. Kasi ho, lalo na pag lagi kayong magkasama, ang tukso ay sobra ho. Naunawaan ho natin. Kaya po, yung may mga anak na babae, ingat ho kayo sa pagpapayag ninyong mag-overnight sa ibang bahay. Mga magulang. Kasi ho, hindi ho natin alam ang panahon ho ngayon. Ano po? Pero ho, mapakabataan, mapamagulang, bawat isa po sa atin, ito pong pinapaalala ho sa atin ng Panginoon. Mamuhay po tayo ng may kabanalan sa harapan ho ng Diyos. Whether bantay ka ng mentor mo or ikaw lang mag-isa, mamuhay ka ng may kabanalan. Gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung anong tama, kahit mag-isa ka lang. Naunawaan po natin, tandaan po natin, ang Panginoon po ay Diyos na makatarungan at ayaw ng kasalanan. And you will suffer consequences kapag hindi ka sumunod sa Diyos. Yan po ang salita ho ng Panginoon. Kaya nga ang ganda ho ng panalangin po ni David. Psalms 139 verse 23 to 24. Okay, sabi niya, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts, and see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way." Lord, siyasatin mo ang aking puso. Araw-araw ho yun. Sabi niya, Psalms 51 verse 10, ano hong panalangin ni David? Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit in me. Diba, Panginoon, bigyan mo ako ng isang malinis na puso and renew a steadfast spirit within me. Kailangan po yan eh. Naunawaan ho natin. Napakahalaga po niyan. Kaya po, bantayan po natin ang ating buhay, bantayan po natin ang ating journey sa harapan ho ng Diyos. Kasi
katulad ho ni Ananias at na Sapphira, dito ho natin makikita, ayaw ho ng Diyos ng kasalanan. Buti nga, diba? Salamat ho sa Panginoon. Pag nagkakamali tayo, di ka namamatay agad. Pero may consequence ho ang Panginoon. Sabihin mo ulit sa katabi mo, paalala ko lang sa'yo. Sabihin mo, makatarungan ang Diyos. Okay? Makatarungan ho ang Panginoon at ayaw niya po ng kasalanan. Naunawaan ho natin. Kaya po, ayusin po natin ang ating mga puso. Ayusin po natin ang ating motibo. Sabihin mo sa katabi mo, be authentic. Okay? Alam niyo ho, nung nagpunta po kami ng Singapore, kumakain ho kami sa mga karinderya. Bukod sa mura, doon daw po makakakita ng mga authentic food ng Singapore. Ano nga yun? Yung yung mga duck. Ano ba yung mga ano ba sa Tagalog ng duck? Iyan. Yun, doon ho kami. Kasi masarap po talaga yung authentic pong ramen. Doon ho kami nakakain sa Chinatown. Masarap talaga. Ang sarap po ng food. Medyo mahal lang po. Yung authentic na, sino dito yung kumakain ng chicken rice? Yung white, basta yung chicken, tsaka chicken, yun ho yung mga authentic food doon. Hindi ko po kinaya yung chicken rice. At talagang bumaliktad ho yung sikmura ko kasi puting-puti siya, tapos ang langsa. So yun ho, ito ang sinasabi ho sa atin ng Panginoon ngayong hapon. Maging totoo ho tayo sa harapan ho ng Diyos. Maging totoo ho tayo sa harapan ho ng Panginoon. Be authentic. Bakit mo ba ginagawa tong bagay na to? Diba ho? Anong motibo mo? Bakit mo ginagawa yan? Para saan? Puro ba talaga ang motibo mo sa ginagawa mo sa harapan mo ng Panginoon? Alam niyo ho, wala ho, sabi ko nga po sa inyo, hindi ho natin maloloko ho ang Diyos. Naunawaan po natin, wag ho tayong magpanggap. Ulitin mo sa katabi mo, wag kang mapagpanggap. Okay? Wag kang mag-wear ng maskara. Okay? In the end, marireveal din ho yan sa harapan ho ng Diyos. Be authentic. Maging totoo tayo sa harapan ho ng Panginoon. Kung may struggle ka sa harap, mayroon ka hong, di ba may mga struggles tayo sa buhay? Di ba mayroong ang tagal-tagal mo nang pinapanalangin, Lord, gusto ko nang maalis to eh. Ito po yung kahinaan ko. Every time na makakakita ako ng gwapo, bakit ganun? Lalaki po ako. Bakit pag nakakakita ako ng malalaking muscles, Lord? Diba yung mga ganyan? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ayoko ng ganito. Ang nilikha mo lamang po ay babae at lalaki, wala nang iba. Kaya Panginoon, tulungan mo ko. Diba? Panginoon, every time na makakakita ko ng babae na maganda, pero Panginoon, babae din ako. Diba ho? May mga struggle tayo ganyan. Sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, ayoko na. Ayoko na ng ganito. Gusto ko po ng kung ano pong pagkalikha mo sa akin, yun ang aking ipamuhay. Tulungan mo ko. Be authentic. Sa harapan nun ng Diyos, magpakatotoo po tayo. Panginoon, bakit ganun? Every time na makakakita ako ng mga gamit na hindi akin, natutokso akong kunin. Pero hindi ko naman ginagamit. Gusto ko lang kuhanin. Diba? May mga ganyan. Idulugo natin sa Panginoon yan. Maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Naunawaan po natin. Alam niyo mas mabuting magpakumbaba sa harapan ng Diyos kaysa magpanggap tayo na hindi naman talaga tayo yun. Hindi natin kayang lukuhin ang Panginoon. At
Uulitin ko po, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ayaw ho ng Diyos ng kasalanan. Naunawaan po natin, napakahalaga po na makita po natin na ang Diyos ay banal at kailangan po nating mamuhay ng meron pong kabanalan. Diba? Yung bang nakakatakot po kasi pagdating sa labas, ganito ka-wild. Pagdating ho sa church, parang hindi ka makabasag plato. Sinong niloko ho natin? Panginoon, naunawaan ho natin, di ba ho? Nagbigay ka sa church, pero yung damdamin mo, hindi ganun katama. Sino ang niloko ho natin? Hindi naman ho kami. Hindi naman ho yung church ang Panginoon. Kaya ho, be authentic sa harapan ho ng Diyos. Kung ito lang yung kaya mong ibigay, huwag kang magpanggap na ibenta mo lahat, pero sa loob-loob mo, hindi naman pala totoo. Diba? Naunawaan po natin, wala akong dinidemand ng Diyos sa atin na magbigay ka ng ganitong halaga sa harapan ho ng Diyos. Ulitin ko po, magpakatotoo po tayo sa harapan ho ng Diyos at mamuhay po tayo ng meron pong kabanalan. Mamuhay po tayo ayon po sa nais po ng Diyos. Ayaw po ng Diyos ng kasalanan, uulitin ko po. Kung ang bawat isa po sa atin, kung meron po sa atin ngayon na hindi pa ho makaalpas-alpas sa paggawa ho ng kasalanan, kinakausap ka ng Diyos, anak, tama na. Tandaan po natin, hindi ho tolerate ng Diyos ang kasalanan. May consequence po yan. Matakot po tayo sa harapan ho ng Diyos. Unawaan po natin, you're saying that you're a Christian and yet you're living a double life. Hindi po yung kalooban ho ng Diyos. Magpakatotoo po tayo sa harapan ho ng Panginoon. Naunawaan po natin, magpakatotoo po tayo sa harapan ho ng Diyos. Kaya po, uulitin ko po, ang story po ni Ananias at ni Sapphira is a reminder for us as a church that God is not tolerating sin. Hindi po tinotolerate ng Diyos ang kasalanan at ayaw ho ng Diyos ng kasalanan. It is a reminder for all of us na hindi po tayo dapat pong maghangad, mag-grave. Ano ba sa Tagalog ng mag-grave? Ha? Parang matakam. Ayan. Matakam sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ayaw ho ng Diyos. Huwag ho tayong matuwa sa kasalanan. Naunawaan po natin, kailangan po bilang mga nakakilala sa Panginoon, mamuhi po tayo sa kasalanan. Alam niyo ho, maybe this is the right time na sinasabi ho ng Diyos sa'yo, anak, talikuran mo na yung bagay na yan. Ano ho? Ayaw ho ng Diyos yan eh. Bigay mo na yan sa Panginoon at mamuhay ka ng mayroong kabanalan sa buhay po ninyo. Naunawaan po natin. Kaya po tayong lahat ay maalala po natin ang kwento ni Ananias at ni Sapphira. Maging totoo po tayo sa harapan ho ng Diyos. Tandaan po natin, hindi natin kayang lokohin ang Panginoon. Naunawaan po natin, our God is holy, kaya dapat lang pong mamuhay tayo ng mayroong kabanalan. Tayo pong lahat at tumayo. Okay? Ang Diyos ay banal. Can we just sing that song? Ano po? And hindi ko naman po alam ang inyong kalalagayan sa mga panahong ito. Sabi ko ho sa inyo, kaya ho nating magpanggap sa harapan po ng mga tao, pero sa harapan ho ng Diyos, hindi ho natin kayang lokohin ang Panginoon. Ano po?
this time, tayo po ay magsuko po ng buhay sa Panginoon. Panginoon, nagpapakatotoo po ako sa iyo. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, nagpapakatotoo po ako sa iyong harapan ngayon sa hapong ito. Ito po ako. Ito po ang nagagawa ko. Gusto ko pong, ayoko na po ng ganitong buhay. Gusto ko po yung buhay na nais ninyo sa akin. Kaya po ngayong hapon, kausapin po natin ang Diyos sa pamamagitan po ng awit na to. Remember that you are already forgiven. Pinalaya ka na ng Diyos sa kasalanan. Pinalaya ka na ng Diyos sa Ehipto. Inalis na tayo ng Diyos sa Egypt. Dinala na ho niya tayo sa lupang pangako. Ito na ho yung pangako ng Panginoon. Buhay, nakapiling po ang Panginoon. Buhay po na kasama ho natin ang Panginoon. Kaya po, ang bawat isa ho sa atin, hindi ko ho alam, pero alam ng Panginoon kung ano yung mga bagay na nagagawa po natin na ayaw ho ng Diyos. Hayaan po natin, isuko po natin sa Panginoon ang buhay po natin ngayon. Remember that binigyan na ho tayo ng bagong pagkatao, bagong pangalan ho ng Diyos. Kaya po, sana po ang bawat isa ho sa atin, kung ikaw ho ay lalaking nagkakagusto pa sa kapwa lalaki, hindi yan kalooban ng Diyos eh. Kasalanan po yan. Kung babae ka pero nagkakagusto ka sa kapwa babae, this is the time to surrender your life to God. Lord, ang nilikha mo lang babae at lalaki, wala nang iba. Suko po natin yung damdamin na yan sa Panginoon. Ayaw po ng Panginoon yan, kasalanan po yan. Kung ikaw ho ay every time na magbubukas ka ng internet, ang binubuksan mo ay mga porn site, ayaw ho ng Diyos ang kalaswaan sa buhay. Suko po natin sa Panginoon yan. Kung may asawa ka ng tao, pero may mga nakaka-chat ka na mga babae o lalaki na hindi ho naman dapat, suko ho natin sa Panginoon. Kasalanan po yan. Naunawaan po natin. Kung mayroon ka hong pandaraya sa inyong negosyo, sa trabaho, kasalanan ho yan. Ayaw ho yan ng Panginoon. Suko ho natin sa Panginoon. Hindi pa kayo kasal, pero nagsasama kayo. Hindi pa kayo kasal, pero kung ano-anong ginagawa ninyo, ayaw ho ng Diyos ng premarital sex. Isuko ho natin sa Panginoon. Remember that our God is a loving God, a merciful God, but He is a just God. Makatarungan po ang Panginoon. At lahat ng nagagawa po natin sa harapan ng Diyos na hindi po niya kalooban, may consequence po yan. Aming Panginoon, aming Diyos, Ikaw nga po'y banal, aming Ama. Kayo po ang banal na Diyos, Panginoon. Kayo ang Diyos na makatarungan, Panginoon Ama. You are a loving God, a merciful God, but you are also a just God, Panginoon. At hindi niyo po ito tolerate ang kasalanan sa aming mga buhay, aming Amang banal. At ayaw niyo po ng kasalanan sapagkat kayo ay banal, aming Ama. Kaya Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyo sa hapong ito. Sinusuko po namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon Ama, ang aming mga kaisipan, ang aming damdamin, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa, aming Panginoon. Panginoon Ama, tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay po kami ng meron pong kabanalan sa araw-araw. We are not perfect, O God, pero Panginoon, Ama, alam po namin ang Espiritu Santo, Panginoon, Ama, ay tinutulungan po kami, Panginoon, Ama, na tuloy pong talikuran ang kasalanan sa aming buhay. Sapagkat, Panginoon, kami po ay iniligtas mo na sa kasalanan aming Diyos at hindi na po namin kailangang mamuhay, Panginoon, sa pagkakasala. Kaya, Panginoon,
binibigay po namin sa inyo patuloy ang aming buhay. Panginoon, ang bawat isa po na naririto, kayo po ang tanging nakakaalam ng ginagawa sa araw-araw. Wala po kaming maitatago sa inyong harapan. Wala po kaming maililihim, Panginoon. Lahat ay hayag, aming Ama. Katulad po ng panalangin po ni David, O God, Lord, create in us a heart, a clean heart, O God. Sa araw-araw, Panginoon, aming Ama, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, ang aming mga puso ay maging malinis sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami na ang lahat ng ginagawa po namin, Panginoon, ay ayon lamang po sa iyong kalooban at ayon lamang po dahil lamang po sa pagmamahal po namin sa inyo. Siyasatin mo ang aming mga puso araw-araw, O Diyos. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, Ama, na patuloy po na paulit-ulit po, Panginoon, nadadapa sa pagkakasala. Tulungan po ninyo. Hayaan po kanilang mga puso ay patuloy na lumapit lamang po sa inyong harapan. Sa pangalan po ng Panginoong Sugat, huwag niyo pong hayaan ang aming mga puso ay magkaroon po ng katigasan ng callous heart, O God. Matakot po kami, Panginoon, sa consequence ng kasalanan na patuloy po naming nagagawa sa aming buhay. Aming Amang Banal, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po sa amin. Panginoon, Ama, sa buhay po ni Safira at ni Ananias na ikaw ang Diyos. Panginoon, na makatarungan at ayaw po ninyo ng kasalanan. Na kami po ay binago na ninyo, Panginoon Ama, binigyan nyo na kami ng bagong pangalan at kailangan naming mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon Ama. Itakwil po namin, Panginoon, ang kasalanan sa aming buhay sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Aming Amang Banal, salamat po sa hapong ito. Salamat po, O Diyos, dahil kayo ang Diyos, Panginoon Ama, na tunay nga po, Panginoon Ama, na nagpapatawad po ng kasalanan. Kayo ang Diyos, Panginoon, na mahabagin, Panginoon, at mapagmahal, Panginoon Ama. Salamat, salamat po, aming Amang Banal. At bilang manakakilala at tumanggap sa totoong Jesus ng Biblia, Panginoon, kami mamuhay ng may kabanalan sa aming buhay sa araw-araw, aming Ama. Salamat, kami po'y mamuhi, magalit po sa kasalanan sapagkat ito po ang nais po ninyo. Maraming salamat po, purihin ka, sambahin ka, aming Panginoon. Dakila po kayo, aming Amang Banal. Salamat po, tunay nga pong tapat kayong Diyos, aming Ama. Ng pasasalamat, pagdakila, aming Ama, sa tanging pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at Amen.